Noong July 21, 2020, sa Surigao del Sur, ito ay alas 4 na madaling araw. Naghahanda ng PNP SAF Caraga Region para ihain ang warrant of arrest sa isang leader ng isang religious group na kilala sa tawag na Kapa. Ang leader na ito ay kilala sa tawag na Joel Apolinario. Matagal na siya pinaghahanap ng mga otoridad simula nung ipasara ni Pangulong Duterte ang Kapa Ministry. Madami na din kasi naghahabol at naghahanap sa kanya para mabawi ang mga perang inilagak nila sa Kapa. Pero ayon sa isang informant ng PNP SAF, si Joel Apolinario ay nagtatago sa isang isla na pagmamay-ari ng mayor ng Lingig. Inumpisa nila pag-surveillance kay Joel Apolinario at sa grupo niya noong January 2020 pa. Napag-alaman din ng kapulisan na mayroong private army si Joel Apolinario sa isla kung saan sila tumutuloy. Kaya alam nila mapapasabak sila sa isang labanan. Ayon sa PNP, nakipagtulungan sila sa Special Operations Group kasama ang Special Action Force at ang Philippine Coast Guard para ihain ang warrant of arrest sa kasong syndicated staffa. At ito ay walang piyansa. Ang operasyon na ito ay isang joint police operation. Alas 4 na madaling araw sila umalis mula sa Bislig papuntang Lingig dahil sobrang layo nito. 3 oras ang lalakbay nila papuntang isla at sakay-sakay sila ng mga speedboat. Alas 7 na ng umaga sila dumating sa isla. Nagmistulang World War II ang eksena nung bumaba sila sa beach ng isla. Hindi pa man sila nakakababa ng maayos, bigla na lang sila pinaulanan ng bala ng private army ni Apolinario. Meron pala mga sniper na nakapwesto sa malayo kaya kitang-kita nila kung sino ang magtatakang tumapak sa isla. Pero walang nagawa ang private army ni Apolinario sa galing ng Special Action Force at Special Operations Group. Gumanti din sila ng mga putok at 2 tauhan ni Joel Apolinario ang bumulagta at isa ang sugatan. Dito na sumuko sila Apolinario at ang private army niya at nakumpiska sa kanila ang matataas nilang armas kabilang ang 3 60 caliber machine gun, 2 RPG rifle, 3 caliber 50 sniper rifle, 30 unit ng M16 rifle, 2 unit ng M4 Garand rifle, mga carbine, mga shotgun, 5 caliber 45 pistol at mga live ammunitions at iba't iba pang kalibre ng mga baril. 23 na katao ang nahuli kasama na si Joel Apolinario at ang asawa niyang si Reyna Apolinario. Kinabukasan, ang mga dating member ng Kapa ay pumunta sa head office ng Kapa Community Ministries sa Sarangani. Nung malaman nila na nahuli na si Joel Apolinario, rinansak nila ang head office at pinagkukuha kung anumang gamit na makita nila, katulad ng mga computers, upuan, lamesa at toilet bowls. Gusto nila sugurin kung saan nakakulong ang dati nilang pastor, pero pinigilan sila ng mga kapulisan. Sino bang tinatawag nilang Pastor Joel Apolinario? At ano ba ang Kapa Ministry? Ang Kapa Ministry ang isa sa pinakamalaki financial investment fraud scam sa Philippine history at tinatayang nasa 5 milyong katao ang naloko ng religious company na ito. Pinangakuan sila ng 30% monthly interest habang buhay ang mga magiging miyembro. Nagsimula ang Kapa noong 2016 bilang Kapa Co-op Convenience Store and General Merchandise sa city ng Bislig na pinamunuan ng founder na si Joel Apolinario. Ang Kapa founder na si Joel Apolinario ay dating nagtatrabaho bilang DJ at technician sa isang radio station sa Bislig, Surigao del Sur sa loob ng 10 taon. Ayon sa mga miyembro ng Kapa, si Apolinario ay tubong hinatuan Surigao del Sur kung saan siya ay nabuhay bilang mangingisda at construction worker nung kabataan niya. Sa pareho ding syudad, sinimulan niya ang investment firm na nagbibigay ng puhunan o pondo sa mga mahihirap na tao. Ang pangako niya sa investment nila ay 30% interest monthly. Napakalaking halaga. Kahit bangko hindi kaya ang ganyang interest. Mula nung itinayo niya ang investment firm niya, nagsimula magpadala ng donasyon ng mga tao kay Apolinario. Donasyon kasi ang tawag nila sa perang ini-invest nila sa Kapa. Nang marami ng tao ang nagsimula mag-invest kay Apolinario, siya ay nag-resign na sa kanyang trabaho sa radio station at umupa ng maliit na pwesto sa isang feed store kung saan niya ipinagpatuloy ang kanyang negosyo. Noong September 2016 naman, nakakuha siya ng business permit mula sa local government ng Bislig para magtayo ng kumpanya
na may pangalan Kapaco Convenience Store and General Merchandise. Mula sa Kapaco Convenience Store and General Merchandise ay pinalitan niya ito sa pangalang Kapa Community Ministry. Noong February 2017, nadiskubre ng local government na ang establishment ay nangangako ng 30% interest kada buwan sa mga miyembro na makakatanggap na tinatawag nilang blessings galing sa mga donation nila. Si Apolinario at ang kanyang pamilya ay lumipat na sa General Santos City. Iniwan nila na pansamantala ang kanilang bahay at pinatirahan muna sa isang kaibigan. Ilan sa mga Kapa members ang nagsasabi na dahil sa mga biyaya ay umunlad ang kanilang mga negosyo. Kabaliktaran naman ang sinasabi ng mismong kaibigan ni Apolinario. Ayon sa kanya, never siya nakatanggap ng buong refund sa kanyang donation pagkatapos lumipat ni Apolinario sa General Santos City. Isa siya sa mga unang tao na nagsampa ng kasong fraud laban kay Apolinario. Ang Kapa ay na-report na sa probinsya pa lang ng Davao ay meron na silang 10,000 na miyembro. Ang Securities and Exchange Commission ay nag-file din ng criminal charges laban sa Kapa Community Ministry, kaugnay ng investment scam. Si Pangulong Duterte naman ang kauna-unang government official na nagpahayag ng mga legal na aksyon. Isinagawa ito noong June 8, 2019 nang inutusan niya ang National Bureau of Investigation na isara ang Kapa. Sinabi ni Duterte na ang kumpanya ay malinaw na isang anyo ng syndicated staffa, o sa madaling sabi, isa itong scam. Madaming miyembro ng Kapa ang naggalit kay Pangulong Duterte noong una dahil pakiramdam nila pinagkaitan sila ng Pangulo na umasenso. Nagkaroon pa ng prayer rally ang Kapa na pinangunahan ni Joel Apolinario. Nagsinungaling pa siya at sinabi na huwag sila mag-alala dahil suportado na ni Pangulong Duterte ang Kapa Ministry. Pagkatapos ng prayer rally na yon, bigla naglaho ang mag-asawa. Lumipas ang isang taon, lumitaw na naman ang pangalang Joel Apolinario at Kapa Ministry nung hinuli na sila ng PNP Caraga Region noong July 2020. Ang tanong natin, madami na ba nangyaring multi-billion scam dito sa Pilipinas? Maliban sa Kapa, isa-isahin natin. Ang ika-10 sa ating listahan ay ang Bangkap Scam. Ang Bangkap Scam ay isang treasury bill scam. Ito ay pinangunahan ni Marilyn Knight. Ang Bangkap Scam ay nanalasa sa Philippine Financial System noong 1990. Naging matunog ang pangalang Bank Capital Development Corporation dahil sa issue na investment scam na kinasangkutan ng mga matataas na opisyal nito. Taong 2013, naglabas ng hatol ang Court of Appeals patungkol sa mga kasong kinasangkutan ng Bangkap. Ang known losses ng investment scam na ito ay nasa 900 million pesos. Ang ika-9 sa ating listahan ay ang franc Swiss at ang Dutch franc. Ang franc Swiss at ang Dutch franc ay mga halimbawa ng high-yielding investment product scam. Ito ay minarket sa Pilipinas noong buwan ng March hanggang July 2007. Ang kumpanyang ito ay nangako sa mga investor na sila ay magkakaroon ng 4.5% interest kada araw. Ang mga tinarget ng investment scam na ito ay ang mga mayayaman at ang mga negosyante. Sa katunayan, ang ilan sa kanilang mga business opportunity meeting ay idinadao sa mga 5-star hotel at mga pagkain inihain sa bisitang darating ay mga high-end na pagkain. Nung pumutok ang balitang scam, ay agad na withdraw ng mga investor ang kanilang mga pinuhunan. Ang NBI ay agad na nag-file ng kasong estapa kay Eliseo Castillo, ang Chief Financial Advisor ng Franc Swiss. Tinatayang nasa 1 bilyong piso ang nai-report na known losses ng kumpanya. Ang sumunod naman natin ay ang Aman Future Group, ang isa sa pinakamalaking syndicated scam na nanalasa sa maraming mga Pilipinong namumuhunan. Tinatayang nasa 15,000 tao mula sa Visayas at Mindanao ang nakuhanan ng nasa 12 bilyong piso. Bukod sa mismong may-ari ng Aman Future Group, ay idinawit din sa asunto ang dating mayor ng Pagadian City na si Samuel Co, gayon din ang kanyang asawa. Sa simula ay nahirapan mga pulis na huliin si Aman sapagkat walang direktang ebidensya na magtuturo sa krimen na nagawa niya dahil ang mga deposito ng pera ay hinulog sa isang Fernando Luna na naka-assign sa operasyon ng Aman Future Group. Nakitaan ng maraming paglabag ang Aman Future Group. Ayon kasi sa kanilang inirehistrong uri ng negosyo, ito ay general merchandise.
at hindi investment firm. Ilang buwan matapos makakolekta ng pera sa mga tao, nag-issue ang SEC ng cease and desist order sa Aman. Sila ay pinagbabawalan magkaroon ng transaksyon sa mga tao patungkol sa investment. Nag-issue din ang DOJ ng lookout warning sa immigration para mas paigtingin na paghahanap sa mga opisyalis ng Aman na naglahong parang bula. May ilang report na lumabas na pati ang pondo ng gobyerno ay nagamit ng mga opisyal para mag-invest dito.